Pag ikaw daw ay nagturo, yung tatlong daliri mo ay nakaturo sa sarili mo. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Eksakto po yan. Tamang-tama po yan, Senator Cheese. Ang galing mo, agree ako dyan. Kaya nga, habang tinuturo mo si Congressman Romualdez, pakitingnan mo nga yung tatlong daliri mo kung saan nakaturo. Hindi ba? Tama yung sinasabi mo. Yung isang daliri nakaturo kay Congressman Romualdez, yung tatlo nakaturo sa'yo. Ang galing mo. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa'yo. Ngayon kasi nagsalita na yung mga taong nakakaalam tungkol dun sa proyekto, tungkol dun sa insertion, at kung paano binaba yung budget, at kung sino-sino yung kukuha ng project na yan. Yung nagsalita, mataas ang katungkulan, Yusek. Ngayon, hindi mo naman dininay directly yung connection mo dito kay Yusek Bernardo. Ang mga pinagsasasabi mo ay mga motherhood statement. Anong mapapala nitong si Bernardo kung ituturo ka? Sa'yo naman talaga ang alam niya. Problema pa nga sa kanya yan. Dahil alam niya, pwede mo siyang idemanda para lang maharas. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Ang hindi pa maganda sa mga banat mo, nililinis mo ang sarili mo ngayon, pinipilit mong dungisan yung Blue Ribbon Committee, pati na ang Senado in general, para lang palabasin mong malinis ka. FYI, mataas ang tingin ng mamamayang Pilipino sa kasalukuyang Senate President at sa Chairman ng Blue Ribbon Committee na malayong-malayo sa performance nyo nung kayo ang nasa pwesto. Kitang-kita ang pagiging biased ninyo. Doon pa lang sa pagharang sa impeachment case ni Sara na ang hangad lang naman ng mga mamamayan at ng taong bayan ay ang katotohanan. Accountability na nakasulat sa Constitution. Matuloy lang ang trial para malaman ang katotohanan. Pero, kinapalan nyo ang mukha nyo sa pagtatanggol na parang kayo ang abogado ni Sara Duterte. Huwag mo nang gamiting scapegoat ang Supreme Court kasi immaterial naman sila doon sa pinakita nyong pagiging bias. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapani-paniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo, totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba na testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. At yung pinagdidiinan nyo ni Marcoleta na bakit di imbitahan ang mga congressman na nabanggit sa ng Diskaya Couple, klaro naman ang sinabing dahilan ni Senator Lacson. Merong parliamentary courtesy na ayaw nyong intindihin. Sa katunayan, di rin naman kayo inimbitahan ni Ping Lacson na mag-testify kahit nabanggit ang mga pangalan nyo at sinasangkot ang mga senador na kasama mo. Binanggit ang mga pangalan nyo pero puwersa ba kayo ni Senator Lacson na umupo sa witness stand para depensa ng sarili nyo? Hindi naman Nag-privilege speech ka na lang para walang makakontra sa'yo. Para palabasin mo na malinis ka. At isa pa, nasaan kayo para pitpitin nyo ng tanong ang mga Diskaya tungkol doon sa mga nabanggit na congressmen? Bakit hindi kayo ang nag-imbestiga?
Naando doon naman siya. Hindi kayo nagtanong, wala kayo doon. Sino ang inaantay nyo magtanong? Kung talagang meron kayong gustong malaman, bakit hindi kayo interesado magtanong? Bakit wala kayo doon? Natatakot ba kayo ang mapagbalingan ng mga witnesses? At kung sinasabi mo, bakit walang freeze order laban sa mga congressmen? Ano ka ba, Chis? Abogado ka. Di ba ibig sabihin yan, wala pang kaso at wala pang ebidensya? Sa inyo, may mga corroborating testimonies na. Kaya iyan, nagkakaroon na ng papunta sa pag-freeze order. Hindi ba? Pero ito mga sinasabi mo, Congressman, wala pa nga eh. Malinaw naman kasi yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na merong ngang interparliamentary courtesy. Pero nung nagsalita itong sila Diskaya, bakit hindi nyo pinursu yung mga tanong tungkol sa mga congressmen? Sinong gusto nyo magtanong para sa inyo? Wala naman kayo dun. Hindi ba kayo interesado? Hindi kayo nagpakita sa Senado? Anong kinakatakot nyo? Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, mahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Naintindihan ko yung ginagawang investigasyon ng Senator Ping Lacson. Sa lawak ng problema, di niya pwedeng ipatawag lahat ng sabay-sabay. Dahil madami nga dyan ang hindi matatanong dahil sa lawak nga ng mga issue. Pero ang tanong nga dyan, gusto niyo palang imbestigahan yung tungkol sa mga congressmen at kay Congressman Romualdez, bakit wala kayo dyan para magtanong? Lalo na nung binanggit na yung involvement ni Saldico. Di nyo kayang harapin yung accusations ni Bernardo? Kaya ba wala ka doon? At lalo na yung connect sa'yo ni Maynard Ngu, na close friend pala ni Bernardo. Sa kanya pala nagdi-deliver ng pera at may business interest din kay Ngu yung asawa mo. Paano ka nga haharap doon? Minsan ang binanggit ng mga Diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa? Hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang? Ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, lang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal hatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga Diskaya pangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kapareho kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pinapalabas mo ngayon na one-sided yung Blue Ribbon Committee para palabasin nyo na lahat ng pinag-uusapan doon hindi credible. Ang ginagawa nyo ng pangontra sa maayos na trabaho ni Senator Ping Lacson propaganda lang. Sa totoo lang. Gusto ko dumating ang time na makasuhan din si Romualdez. At naniniwala din ako na kayong dalawa bilang pinuno, gusto kong dumating ang time na makasuhan din si Romualdez. At naniniwala ako na kayong dalawang pinuno ng Senado at Lower House ay may pananagutan sa batas.
Totoo yan. At very obvious yan. Naiintindihan ko naman ang gusto mong mangyari, Chis Escudero. Ang problema mo kasi, nagmamadali kayong ma-divert ang atensyon ng mga taong bayan papalayo sa inyo. Kasi ngayon, nakafocus sa inyo ang mga mamamayang Pilipino. Kaso, kayo nga yung unang mga bidang nabanggit. Kaya nawawala kayo sa pangangatwiran. Alangan namang guluhin pa ni Ping Lacson at mawala lang yung systematic investigation niya para lang mawala sa inyo yung atensyon ng taong bayan. Yun ang malinaw na biased kung mangyayari. Humarap ka kasi sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Senador ka naman. Nung kasing nagsalita na yung mga taga-DPWH, especially itong si Engineer Alcantara at yung Yusek Bernardo, di naman kayo lumitaw para mag-cross-examine sa kanila. Mas pinili nyo yung privilege speech or press kesa harapin sila. Mas convenient ba ang propaganda? Kasi mahirap harapin yung mga taong nag-aakusa sa inyo at kilala kayo? Nagtatanong lang. At ngayon, umaabot ka na sa paninira ng credibility ni Senator Ping Lacson at ng buong Senado para mailigtas ang sarili mo. Ano ang magiging pakinabang ni Senator Ping Lacson kung susunod siya sa sinasabi mong script ni Martin Romualdez? Sorry, pero mataas ang credibility ng present Senate, especially ng Blue Ribbon Committee, kaysa nung time nyo. Again, lumalabas lang kayo ngayon para magpropaganda, para piliting magpapogi. Pero, sorry again, mas pinaniniwalaan ng taong bayan sina SP Tito Soto at Senator Ping Lacson. May neutrality sila, samantalang kayo di na nahiyang ipakita ninyo yung pagsuporta sa mga Dutertes kahit na pinapasweldo kayo ng taong bayan. Dapat dun kayo kumuha ng sweldo nyo sa mga Duterte. May drama ka pa na pinag-aaway-away kayo. Sino yung mga pinag-aaway-away? Senador sa kapwa senador, pamilya, laban sa pamilya, etc. Nakakatawa banat mo, Chis. Pilit mo kinukuha ang simpatya ng Senado at simpatya ng taong bayan. Sobrang pang-iinsulto ang pinagsasasabi mo sa Senado, lalo na kay Senator Ping Lacson. Nasunod-sunuran sila sa script ni Romualdez. I believe sisemplang ka sa magiging sagot ni Senator Lacson sa mga darating na araw. Di niya na lang pinatulan muna dahil may mga priority bills na dapat i-approve during that time nung ikaw ay nag-privilege speech. Sorry ulit, walang naniniwala sa'yo. Ang taong bayan, kahit na hindi pa kayo umaabot doon sa konklusyon, kahit wala pang sapat na trial para sabihing guilty kayo, ang mamamayang Pilipino ay naniniwalang may mga kasalanan kayo. Kaya, ganito na lang ang iyong depensa na hindi naman talaga diretsong sinasagot ang mga accusation sa'yo. Hindi mo binanggit ang pangalan ni Yusek Bernardo. Hindi mo itinanggi na kakilala mo siya. Wala kang eksaktong denial. Puro motherhood statement lang ang ginawa mo. Keso kakasuhan mo si ganito, kakasuhan mo si ganyan, at darating ang araw mapapatunayan na wala kang kasalanan. Puro mga generalized statement. Puro motherhood statement. Pero, hindi mo diretsong kinontra yung sinasabing itong si Maynard mo ay kaibigan mo, kaibigan ng asawa mo, business partner, at siya ang tumatanggap ng pera according kay Yusek Bernardo. Wala kang diretsong pagtanggi dyan. Kaya malinaw na malinaw sa taong bayan kung ano ang mga nangyari tungkol dito sa nakawan, tungkol dito sa mga insertion, tungkol sa mga flood control anomalies. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell. Pati na rin po yung like button. Please comment at pakishare po itong ating vlog para marami makaalam, makarinig ng ating pinag-uusapan dito na tungkol sa mga nangyari dito sa ating bansa. At tulungan niyo po ako through your subscription para lumawak po ang ating munting channel. Thank you so much. At once again, ladies and gentlemen, magkita-kita po tayo muli. I've come to realize